Yung talatang 1 John chapter 4 verse 19, we love Him because He first loved us. So that's the reason why we need to study about you will do it because someone did it first. Right. Yeah? Ano ba sinasabi natin? Gagawin ko lang ito dahil kusa ay gumawa lang ito. But it is the possible, the positive way na atin po itong pag-aaralan. At ang kadahilanan po nito ay balik tanawan natin ang ginawa ng Diyos. Ano po? Pagpagising lang po yan, mga kapatid. Kita niyo, nagising kayo. Sa talatang yun, ano po? Okay, ngayon isang kwento. Yung tatay, na kung saan kanyang mga anak, pinalaki po niya sa bundok, sa gubat. Nung pinalaki po niya ito, ay tinuruan niya na maging mabuting tao. Okay, yung mga bata ito, lumaki, na kung saan ay naging sila, naging matatag, naging marunong, at naging matalino, naging mabait. Alright. Then, bakit sa idinala? Yan ang dahilan. Pangalawa, nag-decision ng tatay, nasa mature enough na sila. So, 18 pataas at kanyang mga anak, nag-decide ang tatay na dalhin na sila sa syudad. Noong dinala sila sa syudad, ay nakita na yung mga kabataan ito lumaki sa bundok ang pagkakaiba sa buhay syudad. Nakita nila ang progression ng syudad. Nakita nila ang development, ang teknolohiya ng syudad. At hindi nila ito napag-aralan at hindi nila ito natututunan. Pero ang tagubilin ng Diyos, ang tagubilin ng kanilang Ama sa mga anak nito, huwag kayong magpapago anak. Kung anong yung natututunan, yun ang dapat niyong gawin. Yun ang dapat niyang isagawa. Kalahati ng kanyang anak, 4 ang anak po niya, 2 na kung saan napahamak, 2 ang hindi napahamak. Right. Ano kadahilanan bakit sila napahamak? Una, nag-decision sila ng kanilang desisyon. At ang 2, nag-decision sila ayon sa kanilang natututunan. Now, ito yung pag-aaralan natin kung paano mag-desisyon ang mga taga-bundok. Kayo ba taga-bundok? Sabi ng Biblia, hindi kayo taga rito. Taga saan kayo? Your citizenship is not in here, in the Philippines. It is war. Kailangan po talaga maintindihan po natin saan po ba talaga tayo sa ngayon. Sa teknolohiya ito, sa panahon ngayon, o tayo po ay mabuhay na katulad po ng itinuro ng ating Ama sa langit. Now, let's take about the first word, the first lesson na ating pong mag-aaralan. The reason why that you will do it because someone do it first because he was the first to do it. He was the first to do it na kung saan makikita natin how God loves us so much. Ayan, paano tayo minahal talaga ng Diyos? Isipin mo, mahal ka ng Diyos, pero inibig mo ba ang Diyos? Ayan. Anong pinalit natin sa isang bagay na ibinigay ng Diyos sa atin? Ayan. Anong kapalit? Okay. Naranasan niyo na ba na tumulong? Amen. Okay, tumulong. Ano yung expect ninyong balik in return? Pasasalamat. Pasasalamat. Say thank you. Thank you. Ano ka? Bayad. Bayad. Lahat ngayon, ano? Lahat ng pinaghihirapan, may kapalit na kabayaran. May bayad na, ano? Dati wala eh. Okay. Pero ngayon, meron na. Kumbaga sa ano, ang tulong ngayon ay meron na pong kapalit na kabuuan, kabayaran. So dito, let's talk about that God has declared His love for us from the beginning. In the Old Testament time, sabi ko sa Jeremiah 31:3, sabi ko doon, the Lord had appeared in the old time, in the old unto me, saying, yes, yea, I have loved thee, an everlasting love. Alam niyo ba, pag sinabi ng Diyos, ay ito po ay totoo, pero ang tao magsalita, I love you so much. May alinlangan ng tao, di ba? Totoo kaya ang sinasabi nito. Pero ito, nagsasalita, Diyos.
Pero ang ating binabasa sa panahon ng Book of Jeremiah 31:3, hindi po tao ang nagsasalita. Kaya Diyos na nagsasalita. So hindi natin kapantay, hindi ka level ng tao ang nagsasalita sa panahon na yan. At alam niyo po ba that God will not change today, tomorrow, and forever? At ang ganyan sinabi doon, at ang sasabihin ka niya ngayon, yun din po ang mangyayari sa kapanahunan na darating, sa susunod na panahon. Why? Sapagkat ang Biblia natin, kailanman hindi ito magbabago. King James Version pa rin ito. Kung ano kanyang pinag-aralan nung 16 nung nagkaroon po ng King James Version, o ng English Version, from the original tongue. At ito yung first English Bible na nilikha, na sinulat ng 1611, noong panahon na yun, ay hindi na natin kailangan ng Greek word. Hindi na natin kailangan ng Hebrew word. Ang kailangan lang po natin ay ang King James Bible na siya yung kauna-una nilipad mula sa original na mga salita, original na libro sa panahon na yun. Kaya, alam niyo mga kapatid, ang King James Version, siya yung pinakamalapit na salin. Kung meron pang ibang mga version na lumalabas po sa ngayon, ito po ay hindi po galing sa original tongue. Hindi po ito galing sa original words o version na tinatalakay natin. No need interpretation from the Greek word. No need to study the Hebrew word when it comes to King James Version. Sa King James Version, nandito na po lahat. That's right. Amen. Kaya nga sabi ko sa Bible School, hindi nyo na kailangan mag-aral ng Greek word, hindi nyo na kailangan mag-aral ng Hebrew word, pero ang ibang school, sa Bible School, nag-aaral pa rin sila. No need! Why? Because there is what? A King James Version na pinakamalapit na sa amin po mula sa Greek at Hebrew word. Right. Ba't kailangan mo pa maghirap? Ang mga estudyante, sabi ko, huwag na kayo maghirap. Huwag na kayo gumamit ng librong Greek and Hebrew word. Andito ng King James Version eh. Ang mga gumagamit lamang na Hebrew at saka Greek words, yung mga hindi naniniwala sa King James Version, na gumagamit sila ng ibang version. Kapag ibang version ang ginamit nyo po, American Standard, NIV, New International Version, kailangan nyo po ang Greek and Hebrew word. Right. Sapagkat yan ay hindi original na salin. Kaya nga mapapansin nyo, ang ano po, tingnan nyo, mga salitang ano po ba, malalalim. D. Yan, mga salitang yan, no? Pero sa NIV, iba na yan. You. Pero sa original po talaga, yan ang pinaka-original. It is speak about all people. Hindi po individual. Sa NIV, individual, ano po yun? Personal. Pero ito po, all people, ang binabanggit po to, general. Kaya ginagamit po yan. Mahalaga po yun, yung mga salita na yan. So God will not change today, tomorrow, and forever. Because according to Hebrews chapter 13, verse 8, Jesus, the same yesterday, today, and forever. Right. At siya ay hindi magbabago kailanman. Nung sinabi niyang mahal ka niya, ngayon at bukas at kailanman. Ang tao kasi nagbabago when it comes to work. I love you. Di ba? Right. Lalo kapag ang mga binatang ito ay manliligaw sa mga dalaga. Parang kayo marinig na sinabing mahal kita. Si Kuya Boy, naging ano na yan, naging power, ano yan, magic word niya yan, I love you. Kaya, ang akala ng babae, may totoo. Kung napangasawa na, ano na, nung nagkasal sila, nagkasawa na, wala pang anak, sabi na lang, love you, wala na yung ay. Kasi ano na, yung bang hindi na niya inaangkin na from his word yung I. Kasi mahalaga yung I, from me. Ibig sabihin, I love you. Nung ano na, nung magkagalit na sila, wala rin love. You love, you. You're the reason why. You're the one. You're the responsibility of this, you are the one the reason why you hate me. Because ikaw yung dahilan kung bakit ikaw yung nag-first move. You! Ayan. So, ayan yung mga dahilan kung bakit po. Pero ito, ang Diyos hindi magbabago.
Hindi magbabago kahit kailan. Ang Diyos pa rin, ang kahapon, ngayon, at ang bukas. Now, let's talk about another reason. His love is often manifested by gift. Alam niyo ba kung sino nagsimula ng regalo? Diyos. Ginaya ng tao. Akala kasi ng tao, ang regalo ay katumbas ng regalo na ibinigay ng Diyos sa mga sa mga taong kanyang minamahal. Right. Di ba? Pagpuprove na kung saan ay, minsan kasi, mahal, sabi nung babae, mahal, alam mo ba ako? Oo. Eh, bakit mga anniversary, wala kang regalo? Di ba? Sometimes, ito yung pagpupruweba, it is a part of your love, evidence of your love, na mahal mo siya, kailangan mo siyang regaluhan. Di ba? Yan ang expectation ng isang tao, at ginamit po ng Diyos ang sistema niyan. Kaya niya, ibinigay ang kanyang pag-ibig po. Nag-manifest po ang pag-ibig po ng Diyos sa atin. Ano yung regalo niya? Ephesians 2:8, for by grace are you saved through faith. And that not of yourself. It is the gift of God. Yung maligtas ka, biyaya yun. Yung tanggapin mo si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, biyaya yun. Pero pag hindi miyembro ka ng iglesia para ikaw ay maligtas, maging miyembro ng isang church, mali yun. Ang ililigtas lang ng Diyos ay ang simbahan. Mali yun. Why? Yung nakapako sa krus ng Kalbaryo, again, illustration ulit. Hindi ka miyembro ng isang iglesia, hindi ka miyembro ng isang church yun eh. Pero sabi niya, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Wala siyang religion. Pero sinabi niya, nanampalataya ako sa Panginoon. Right. Sabi niya, alalahanin mo ako, Panginoon. Pagdating niya kay kaharian. Ano sabi ng Diyos? Sinabi ba niya, oh no, you need to go find another look for other church and become a member of the church. Diba? Hindi eh. Ang sinabi niya, today thou shalt be with me in paradise. Ngayon din. Wala. Diba? Ganon yung for by grace. Yan yung biyaya ng Diyos. Wala ka nang gagawin. Manampalataya ka lang. Hindi mo na kailangan magpenitensya. Hindi mo na kailangan mag-ayuno. Hindi mo na kailangan na nakusap. Kailangan mo sarili mo sapagkat ang Diyos na ang naghirap po sa krus ng Kalbaryo. Ang kailangan mo lang, believe, and thou shalt be saved. Right. Sabi doon sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, ang sino man, and that whosoever believeth in Him, ang sino man sa Kanya sumampalataya, hindi sinabi na that whosoever who come into my church, he will be saved. No! Kundi sinabi, whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Di ba? Pagdating natin sa langit, mga magkakapatid, ay hindi tatawagin ng church. Hindi tatawagin ng iglesia. Right. Ang tatawagin by your name. Right. Because pag hindi nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, di ba? Hindi sinabi dito, pag hindi ka miyembro ng isang church, hindi ka maliligtas. Kundi kung hindi nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, wala. Nothing. Useless ang pagdadalo mo sa isang iglesia. Useless ang pagdadalo mo sa isang church. Wala pong pakinabang po, mayroon po doon. And its gift of love is not only begotten Son. It's not only. It's only begotten Son. Yung gift na pinigay po niya, yung for by grace na pinano po, mayroon na po naghirap. At ang regalo na binigay po ng Diyos para mag-manifest po, mag-visible, iniwan niya ang kanyang kaharian, nagkatawang tao at nagkanyang alipin, at namatay sa krus ng Kalbaryo, siya po ang pangalan niya, Jesus. Right. Alam niyo ba ito Sabi nila wala daw Trinity sa Bible. Paano mo malalaman na di dalawa ang Diyos? Dalawa ang anong Trinity? Tingnan niyo po Bakit ang pangalan ng Panginoong Hesus Son of God? Bakit tinawag siyang Son of God? Bakit siya tinawag na only begotten Son? Why? Sapagkat it is identity that there is another person. Baka niya? Then another thing, the Father. Sa Matthew 3:16. Tingnan niyo Sa Matthew 3:16, sabi ko wala dyan sa talatag sabi niya. Pansinin mo dalawang persona, the only begotten Son and the Father nagsalita. Sabi po niya, dito po, sa talatang ito,
And Jesus, the first person, Matthew chapter 3, verse 16. And Jesus, when He was baptized, nung ang Panginoon siya sa nabautismohan, straight out of the water, at siya po ay tumayo mula sa tubig. And lo, the heavens were opened, at ang langit po ay nabuksan. And first, He saw the Spirit of God. There is the Son, there is the Jesus Christ, and there is the presence of the Spirit of God descending like a dove and lighting upon Him. And lo, a voice from heaven, bukod po sa dove, bukod po sa Holy Spirit, mayroon daw isa na sumigaw mula sa langit saying, "This is my beloved Son." Identity that there is Son of God and there is the Father, the Father, God the Father. Sabi po dito, "This is my beloved Son." Pag sinabing beloved Son, di ba kiniklaim niya, siya yung tatay, ito yung aking anak. Tama ba ako? Tama? Pag sinabi mo, "This is my son." Halimbawa, sinabi ko sa iyo, Brad, "This is my son." You are my son. Anong ibig sabihin nun? Tatay mo ako? O, tatay mo ako. Anak kita. Yun po yung Trinity na sinasabi mo natin. There is no such word Trinity in the Bible, written in the Bible, but there is. Yung aspeto ng Trinity, nandyan na po. There is a Holy Spirit, the presence of the Holy Spirit, na kanyang kalapati nga, o tabi. Then the voice from heaven, and He said, "This is my beloved Son, the Father, and His beloved Son." Kaya nga mga kapatid, hindi pwede na magsasabi po na ang Ama at ang Panginoong Hesus ay isang persona lang. No! Kasi ginagamit yung salitang Son o Beloved Son or Son of God para sa identification ng dalawa na mayroong tatay at mayroong anak. Pero parehas silang Diyos at mayroong pong Holy Spirit na tinatawag. So, He gave His what? Only begotten Son, that is the gift of God. Nagbigay, di ba? Ito tao. Pag nagbigay ka ng regalo, mag-i-expect ka sa birthday mo, may magbibigay din ng regalo sa'yo. Di ba? Uy. Nag-birthday ka ngayon! Di ba? Maaga pa ha. Ay, ano lang. Nag-birthday ka ngayon, may nagbigay sa mga regalo. Alam niyo ba kung bakit ang regalo may pangalan? Pram. Convoy, prom. Nilalagay talaga prom. Kasi yung naglalagay ng prom, nag-i-expect sila pag birthday nila, itong binigyan niya, magbibigay ka. Maliban na lang pag manhid. Ayan ang dahilan eh. Masyado naman tayo kunyari, pa-KB-KB eh. Di ba? Kunyari, dinadahilan lang nila, "Oy, may regalo kay pastor." Ayan o. Pag may nagbibigay sa akin, hahanap ko ka pangalan, kanino galing to? Di ba? Sa kanya pala galing ito. Di ba? Hindi para lang alam nyo, ganun po ang tao, expectation nila. Kaya kayong mga binibigyan ng regalo, pag may pangalan, prom, may return yun ha, may kapalit ha. Ibig sabihin, Kailangan visible. kailangan visible. Okay. So that is a gift. That is a gift from God. Kasi yan yung pag-aaralan po natin that, you will do it because someone do it first. Okay. Now, another thing. Not only that He gave His only begotten Son, God also given us the gift of eternal life. Tingnan mo ha. Ang kapalit ng pananampalataya mo sa Panginoong Hesus, ang kapalit nito, eternal life. Bakit kaya eternal life? Bakit kaya everlasting life? Kasi mga kapatid, hindi ka na mamamatay. Mamamatay ka in physical. Pero pagdating sa langit, hindi ka na mamamatay. There is no death there. Wala na pong kamatayan sa langit. Ang may kamatayan lang sa impyerno. That is the second death. Di ba? That is the second death. Kung hindi ka pupunta ng langit, mamamatay ka sa impyerno. Yan, that is pangalawang kamatayan na sinasabi po doon. So sa Romans 6:23, sabi po dito, "But the gift of God," yung bold line po dyan, yung word, "But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord."
Yan ang pangako ng Diyos sa inyo. Yan ang pangako ng Diyos sa atin. At kung kayo ay sumasampalataya sa Panginoon, ang tawag sa inyo, Christian. Pero yung mga hindi na naniniwala sa Panginoon, hindi dapat nila tawagin Christian. Why? The word Christian is a follower of Christ. The word Christian is a true believer of the Lord Jesus Christ. Kaya hindi lahat na sinasabi ninyo, nagtuturo ng Biblia, ay Christian! Sapagkat hindi nila naintindihan ang salitang Kristiyano. Then, not only that, God also has a made promise unto us. God has made His promises to you, not only to you, to us. Sabi sa 1 John 2:25. And this is the promise that He had promised us, even eternal life. Ang Diyos ay hindi nagbibiro, mga kapatid. Nagbibigay po talaga at pangako po niyan sa iyo at sa akin. Di ba? Mga ng ibang tao, babagsak po yan. Hindi niya tutuparin. Sabi niya, alam mo mga Pilipino, ganun eh. Darating ako sa oras ng ating usapan. Kaya minsan usapan, Filipino time. Minsan hindi sisipot, may dahilan. Pero ang Diyos, ang kanyang pangako, ibibigay niya, wala siyang idadahilan. Kung ano man, para madelay ang kanyang pangako, walang kadahilanan. Pero tayo, pag nangako, laging mayroon pong kabuntot na dahilan kapag hindi po ito natupad. But God ay hindi po. Sapagkat sabi niya sa John 6:47, Verily, verily, I say unto thee, he that believeth on me hath everlasting life. And Titus 1:8, that is our hope, having eternal life, which God that cannot lie. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. 100% yan. Nagbigay ng regalo, at ang regalo na yung tinanggap mo, mayroon kang sukling eternal life. At ang eternal life na yan ay ibibigay mo niya. Hindi po mawawala ito, hindi po mawawala. Diba? Pero ang Kristiyano nawawala sa Panginoon. Pero ito, hindi mawawala sa Panginoon. Ang pangako po niya. Now, that is the reason why we need to study that you will do it because someone do it first. The second reason, we love God because He first to love us. Do you love God? Yes. Prove it! Na mahal mo ang Diyos. Sige nga. Pag dumating ang ang oras ng linggo, I love God! Then, paano mo mapapatunayan na mahal mo ang Diyos? Pagkaroon ng linggo. I love God! Kapag daily devotion, how many times na nagbabasa ka ng Bible? I love God! Because I will pray every day. Di ba? Nananalangin ako palagi sa Panginoon. Alam mo, ganito kasi, ang mahal niyang tao, ang gusto niya, lagi nakikita yung mahal niyang tao. Tama ba ako? Tama ba ako? Yes. Ikaw, bro, nagmahal ka na ba? Nalilito siya, di niya alam mo. Ikaw na lang, baka madali ako. Ikaw, bro, sa'yo ka na magmahal. Yes, Pastor. Okay. Yung na-inlove ka ha? Yung na-inlove ka, Sa misis ko. wala namang sinasabi kung kanino eh. Ano na nga ito eh? parang Meron pa eh. mayroon pa eh. Hindi naman ako nag-doubt eh. Hindi ako nag-doubt sa'yo, bro. Pero parang binigyan mo ako ng doubt ngayon. Sinagot mo pa kasi yun eh. Okay. Anong napipil mo kapag na-inlove ka sa isang babae? Gusto mo siyang kausap? Yes, Pastor. Yes, pastor. Gusto mo siyang makita? Okay. Yes, Pastor. Gusto mo siyang bigyan ng regalo? Yes. Sa madaling salita, pinakasalan mo ito. Yes. That is love. And Siyempre, yung tinutukoy ko? yes, Pastor. Ang tao, nahuhuli minsan. Ha? Sa tanong. Ang isda sa bibig. Ang tao sa tanong. Kaya tingnan niyo mga investigador, para mahuli ka, para ikaw ay guilty, marami silang tanong. Right. Ikaw, isang tanong ko pa lang. Magaling ako investigador pa lang. Okay.
The second one, we love God because He first loved to us. Alam niyo po, ganun pong isang bagay na nausanan kao. Kapag na-feel niya talaga may love, ay gusto niya talaga makita. Ako na-in-love na rin ako. Kaya sa bandang dulo, pinakasalan ko rin. Yung aking love, ano. Alam niyo ba na mahal kayo ng Diyos? Yes. Kaya mayroong marriage of the Lamb. Kaya mayroong kasalan sa langit. Ganon ang pag-ibig ng Diyos. He pursue you, then He fall in love with you. Nung nakita ka, nung isinilang ka na, that is, nakita ka na ng Diyos at minahal ka na ng Diyos. Hindi ka lang niya minahal, niregaluhan ka pa niya. That is the sign of love. At hindi lang yun, pakakasalan ka pa niya balang araw. Pagdating sa kalangit, mayroong marriage of the Lamb. Mayroong kasalan. At ang ikakasal ay ang church of God. And that is you and me. O, di ba? Kaya pag na-in-love talaga, may kasalang magaganap. At yun po, ang kung bakit po, mangyayari po yun. But the question is, our love for God must be responsive. Now, siya yung unang umibig. Siya yung unang, nagbigay. Ganito ha, ladies. Ayan. Kasi, ang bride kasi, ay ang iglesia. So, bisimulo sila na sila yung babae na kasalan. Okay. Kaya ang tawag po sa church, tawag sa kanila, Mother Church, Daughter Church, because in the Bible, the church, the wordings of church, speak about the woman. At ang bride ay ang Panginoong Hesus. Siya yung, ano tawag dito? Ikakasal sa mga bride. At tayo po yun, as the whole, as a church. So dito, makikita natin that our God must be responsive. Now, babae, kapag sinabihan ka ng lalaki na maliligaw mong, I love you, at gusto mo rin siya. Sister Elaine, nandiyan ka ba? Ayan. Buti di ako nagkamali ng pangalan. Ikaw kasi, bigyan mo ako ng idea. Ano may ibang pangalan ito? Ha? Ano ibang pangalan? Wala na ang tanong, yun lang. Sister Elaine, nung sinabi kang I love you, itong si Brother Jerry. Ano sinabi mo sa kanya? Ano sinagot mo? Yes, I love you too. O, hindi mo ikaw sumagot. Biniglig ka. Biniglig ka. Ibigin ko. Ha? Biniglig. Anong sagot mo? Anong response mo? Bumawi. Inawihan ka. Isipan daw. Ang totoo niyan, ganito. Kapag ang babae sinabihan ng I love to, ng isang wapo, maputi, Yes. matangkad, lahat na ng gusto, nandoon na. Di ba, ang isasagot mo rin, I love you too. Di ba? I love you too. Kasi gusto mo rin siya eh. Ang isang babae, hindi magsasalitang I love you too kung hindi niya gusto ang lalaki. Meron ganitong lalaki. Naku po, may kilala akong ganito. Bago ko siya pinakasalan, very frank ka itong babae. Pag sinabi niya hindi niya gusto, kahit Kristiyano ka, hindi ka niya gusto. Eh, gwapo ako. That's right. Panahon ko po kasi, ewan ko nga ba? Panahon ko po, anong kabataan nung high school ako. Hindi ako makapaniwala eh. Ang tawag sa akin noong panahon na yun, Raymond Lautengo. Ay, balis na yung wife ko. Nakakuha ko sa'yo. Okay. Tingnan niyo yung picture ko nung ako yung high school. Yung buho ko, ewan mo nga ba? Bakit nga ba ganun ang nangyari, no? Dito tayo sa katotohanan. So, that is so responsive. Kasi mahal mo siya, mahal ka niya, kaya magre-response ka ng tama. Yun ang pag-ibig. Yun ang first tibok ng puso mo. Siya ang Diyos ba ay first tibok ng puso mo? Siya ba yung first love? Because the first commandment of God is love the Lord thy God. With all thy soul, with all thy mind. And that is the reason He is our first love.
Brad, sino first love mo? Si God. Oo, tumama ka din. Kaya we love Him because He first love us. Why? Hindi natin pwedeng sabihin, we love Him second. And the second part, or the second ayun nga, second part, because He first love us. Pag may first love, may second. No. Automatically, first love. And that is the reason why God is love you so much. So, we did not start this love relationship sa Diyos, kundi ang Diyos ang unang gumawa po ng pag-ibig sa atin. Siya po ang may likha ng author ng patungkol po sa pag-ibig. And often, my heart responds to His great love for me. And of course for us. At yun yung response po natin. Di ba? At ibigay po natin, yung pag-ibig na ibigay po niya, dapat tumbasan po natin na ang mga bagay nito. If a man say, I love God. At marami po mga Kristiyano po na nakusaan, nagsasabi po dito, I love God. Alam niyo ba kung bakit maraming religion? Nagsuputan ng iba't ibang religion sapagkat marami talagang tao, religyoso. Marami talagang tao na naniniwala sa Diyos. At ito ang sinasamantala ng mga false prophet. Ito ang sinasamantala ng mga false teacher. Ito ang mga sinasamantala ng mga false minister. Why? Sapagkat dinadaya nila ang tao ayon sa paniniwala. Right. Di ba? Right. At dahil po doon, maraming religion na nagsusulputan. Sapagkat many people will say, I love God. At marami pong nagsasabi na kung saan takot sila sa Diyos. At yan po ang ginagawa ng ibang mga leaders. Alam niyo po, sabi po dito, sa mga Kristiyano, ito po ang sinabi po sa mga Kristiyano, my little children, let us not love in word. Huwag po natin itong basta sasabihin lang. Neither in tongue, kahit na itong dila na ito, na siyang naglilika ng sound. But in deed and in truth, kundi sa mga gawa, mga kapatid. Ang salita, pwedeng mandaya. Ang tongue, pwede pong manloko. Pero ang gawa, kayang basahin kung ikaw ay nanloko o hindi. Right. Di ba? By moving yung motion, makikilala nyo. Subukan yung ganito. Nakatingin na ganyan, pero doon nakatingin. I love you, ha? Mahal kita. Pero nakatingin sa paligid. Di ba? Pero kapag naka-direct na tingin, di ba? Ganito. Kapag gusto mo mag-imbestiga at malaman mo ang buong katotohanan, ay contact. Ay, sapagkat doon mo makikita by the movement of his eyes and the movement of his head, there is a force. Answers po na mga marireceive niyo po. Right. Walang totoo. Kapag nakikipagtitigan, di ba minsan kapag na-inlove ka talaga, makikipagtitigan ka, parang ganun. Pag na-inlove, hawakan lang yung kamay. Tapos, titigan. Titigan, walang kurap yun! Dahil hindi ka pa na-inlove, sabi mo. Ako nga, sabi nito, Pastor, gagaamin mo lang. Maramdaman ko nga, huwag muna. At kailangan pa natin mag-aral at matutunan po. Now, okay, that is the reason why. Then, but God said that He loved you, then He proved it. Alam niyo po, napatunayan ng Panginoong Hesus o ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Kaya nga sa Romans 5:8, sabi dito, but God commanded His love toward us, at pinakita po niya ang kanyang pag-ibig sa atin. And that while we were yet sinners, na tayo po yung mga makasalanan pa, si Kristo namatay para sa atin. Ang pag-ibig, mga kapatid, nakakamatay. Oo. Yes daw eh. Sabi po eh. Ano ba yung kasabihan ng pag-ibig yung nakakamatay? Mayroong iba, nagpapakamatay dahil sa pag-ibig. Sabihin ko, Pastor, loving can hurt. Love is ano? Loving can hurt. Loving can hurt. Love heart. Love is love heart. Di ba? At ang pag-ibig po ng Diyos, ang katumbas po nito ay ang kanyang buhay. Kapalit ng kanyang buhay. That is the reason why kung bakit po pinubos tayo ng Panginoong Hesus ayon sa kanyang pong buhay na ibinigay. Alam niyo po, ito ang isang illustration. Na illustration na pwede po natin gamitin sa Matthew 19 verse 16 to 22.
Merong isang mayaman lumapit to sa Panginoon. Mayaman ito, pero bata pa. Mayaman na siya, bata pa. Siguro, kasi nidad mo, Brad, mayaman siya. Teenager siya, mayaman na. At sabi, lumapit siya sa Panginoon. Panginoon, paano po ako makakapasok sa kaharian ng Diyos? At ang sabi ng Panginoon, gawin mo lahat ng kautusan. Din sinabi ng batang yon, pababasahin niyo po yung Matthew 19, verse 16 to 21. Sabi niya, nagawa ko na po. Sabi ng Panginoon, kung nagawa mo, ay ibenta mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo ito sa mga mahihirap. Sinabi gano'n. At nalungkot itong mayaman. Mayaman na, nalungkot ang batang mayaman na ito. At siya ay umalis. Tinalikuran niya ang Diyos. Tinalikuran niya ang Panginoon. Sapagkat kaya siya nalungkot dahil lupa siyang mayaman. Ayaw niyang ibigay ang yaman sa tao. Ganun po ang tao. Kapag yaman ang pinag-uusapan, okay lang, pag-ibig, pag-usapan. Pero gawin na pag-ibig, mahirap nang gawin. Bakit? Kasi mayroon kang itinatago na dapat mo itong itago. At ayaw mo itong ibigay, ipagkaloob kanino man. Pero ang pag-ibig ng Diyos, wala siyang itinatago. Ang pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya, ipinakita niya, at binigyan pa tayo ng tinatawag na eternal life. So, dito makikita natin that yung what Lord did to give him a clear vision of himself to the young rich man ay sinabi mo sa Matthew 19:21 that if thou will be perfect, go and sell that thou hast and give to the poor. At dahil po dyan, hindi niya ito ibinigay. Hindi niya ito pinabingkod. He said one thing, but his action revealed the truth kung ano ang nasa puso po niya. Tumalikod siya sa Diyos. Pag pinag-uusapan na po ang yaman, alam niyo po ganito ang mga Kristiyano. Kapag pinag-uusapan po ang pera, ayaw nila pag-usapan ng tithes and offering. Ayaw nila pag-usapan ng giving. Di ba? At ang ginagawa ng mga ito, tatalikod sila, nakatulad din po ng mga mayayaman na yan. Ng mga batang mayayaman. Bakit? Kasi mahal nila ang salapi. Mahal nila ang pera. Di ba? At yan ang isang bagay na kung saan ay pagtalikod ng isang gawain. Tandaan po natin, no one can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. At yan po ang isang pag-ibig. Kaya niyang bitawan kapag ayaw niya, hindi niya gusto, bibitawan niya. Pero pag ginusto niya, ay kukunin niya sa anumang mangyayari. Anumang kadahilanan, makukuha at makukuha niya ang mga bagay dito. Then another thing, what would God have us to do to show our love? Una, sabi ng Diyos, sa Matthew 22 verse 37, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Dito mga kapatid, makikita natin, or mind, na kung saan ang Diyos ay nais niya na turuan po tayo kung paano umibig. No reservation po ang pag-ibig. Mahal kita ngayon, bukas hindi. No, ang pag-ibig talagang ibibigay mo lahat. Sapagkat ibinigay ng Diyos ang lahat ng kanyang pag-ibig sa atin. Di ba? Dapat lang naman talaga na ibigin natin ang Diyos sapagkat una siyang umibig po sa atin. Okay. So, alam niyo po, ito yung isang dahilan eh. Alam niyo po, it is hard to do these things. Sa mga unbeliever, it is hard to do these things. Mahirap pong gawin ang mga bagay nito. Sapagkat sa mga hindi sumasampalataya, hindi naniniwala sa Diyos, mahirap gawin. But for the believers, it is easy to do this because He loved God first before others. Alam niyo, madaling gawin ito na ibigin mo ang Diyos sapagkat naniniwala ka sa Diyos. Pero yung hindi mo magawa, bakit mahirap? Ang totoo niyan, hindi ka naman talaga naniniwala sa Diyos. Di ba? Sabi nila, mahirap naman ang ginagawa ang kautusan sa Biblia. Mahirap. Mahirap gawin. Mahirap sundin. Marami! Sasabihin ka nun. Maraming kautusan. Mahirap sundin. Alam niyo, isang bagay kung bakit mahirap? Parang pag-aaral. Ay, mga estudyante. Lahat tayo naging estudyante eh. Alam niyo kung bakit mahirap ang subject na math?
Sino dito ang paborito ay math? Walang mahilig. Mayroon, isa, dalawa. Dalawa. Majority ay hirap sa math. Alam niyo kung bakit nahihirap ang math, ang mathematics? Una, hindi nyo kasi pinag-aralan ang mathematics. Itong mga marunong sa math, kaya sila madali ang mathematics, pinag-aralan po talaga nila ang mathematics. Ganon din po sa pagsunod sa Diyos. Kaya ka nahihirapang sumunod sa Diyos dahil po sa hindi mo talaga pinag-aralan ang salita ng Diyos. Hindi mo talaga ito inibig. Right. Alam niyo po sa sinasabi ko dito, sabi ni John, basically, he said that we prove our love for God by loving our brethren. Para mapatunayan ninyo na mahal ng Diyos, paano niyo itrato ang inyong kapatiran? Paano niyo tratuhin ang inyong nanay? Paano niyo tratuhin ang inyong tatay? Paano niyo tratuhin ang inyong mga anak? Paano niyo tratuhin ang inyong kapwa-tao? Kung paano niyo tinatrato sila, ganun mo tratuhin ang Diyos. That is the reflection. The first commandment, love the Lord thy God. And what is the second commandment? Love thy neighbor. Bakit? Kasi imposible na ibigin mo yung kapwa kung hindi mo talaga iniibig ang Diyos. Right. Para mapatunayan na iniibig mo ang Diyos, pumunta ka sa second commandments. And all these things are hung, all these commandments are hung on the law. Yun po yung isang dahilan kung bakit po dalawa ang ibinigay ng Diyos. And then the last part. If we say that we love God and we hate our brother, we are what? Liar. Hindi po ang ibigay sa dito ay palasimba ka. Yun na yung pagpapatunay na mahal mo ang Diyos. Kundi ang patunay na ikaw ay hindi talaga umiibig sa Diyos kung paano mo tratuhin ang iyong kapwa. Right. Yung nagsasabing religyoso sila, yung nagsasabing mahal nila ang Diyos, at sila ay galit sa kanilang kapwa, sila yung mga tao sinungaling na hindi umiibig sa Diyos. Sabi sa 1 John 4:20-21, if a man say, I love God, and hated his brother, he is what? A liar. For he that loveth not his brother, whom he hath seen, how can he love God, whom he hath not seen? Totoo naman. Meron bang nakakita sa Diyos ngayon? Wala. Pero ang nakikita mo ang iyong kapwa, visible sila, patunayan mo na mahal mo ang Diyos. Papatunayan mo lang ito kung mahal mo ang iyong kapwa. This is the last part. When anger is given, anger is also given in return. Pag minura mo ang isang tao, mumurahin ka din niya. Pag inaway mo ang iyong kapwa, aawanin ka din niya. That is what? Yan yung ating ginawa, yun ang kanyang matatanggap. Yun ang ating matatanggap. When love is given, love is also given in return. Alam mo, kapag pag-ibig ang iyong isinukli, ang babalik sa iyo pag-ibig. Alam niyo ba kung bakit tayo tinuturuan ng Diyos na ibigin natin ang ating kapwa? Bakit? Kaya, anong dahilan? Bakit yan ang turo ng Diyos sa atin? Na ibigin natin ang ating kapwa. Why? Sapagkat makikinabang ka balang araw. Makikinabang ka sa sinasabi po natin, sa lesson ng ating pong tinatakay. Sapagkat you will do it because someone did it first. Alam mo, kaya maraming kaaway ang mga tao kasi inaaway nila ang mga tao. Pero kapag pag-ibig ang iyong ibinibigay, hindi ka aawayin ng tao. Kundi ibigin ka din yan. Yan ang dahilan kung bakit po itinuturo ng Diyos ang pag-ibig. Una, para huwag kang saktan. Pangalawa, marami kang magiging kaibigan. Pangatlo, wala kang magiging kaaway. Diba? That is the importance of love sa buhay natin. Ang magkikinabang ba pag inibig mo ang iyong kapwa, ang Diyos? Oh.
Kapag ikaw ay inibig mo ang iyong kaaway, love your enemy. Di ba? Sabi nga noon, may kaaway ka, sabi ng Diyos. Meron ko, ibigin mo ang iyong kaaway. Why? Sapagkat susuplihan ka nila ng pag-ibig din. Alam mo kung bakit ang ibang tao may tagapagtanggol? May tagapagtanggol. Inaaway ka, pero iba ang sumasagot. Pinagtatanggol kaya, binidepensahan ka niya. Alam mo kung bakit? Kasi minahal mo siya at mahal ka niya. Balang araw, may magtatanggol din sa iyo. Pero ang tanong, meron ka bang itinanim na pag-ibig? Kung ano yung itinanim, siya mong aalihin. Right. Let us pray. Panginoon,